makakausap natin ngayon ang isa sa ating trio tagapayo, Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. Sa naririnig natin sa kwento ng mga guests natin ngayon, puro tinatawag na circumstantial evidence. Yung pong tinatawag na circumstantial evidence, hindi po pruweba. Lalo na pag ang akusasyon mabigat, ano? May accusation na damage to property. Pwedeng civil yan, pwedeng criminal yan. Case, no? May imprisonment pa yan. Meron tinatawag na unjust vexation. Criminal case rin yan, ano? At saka yung threats, no? Yung mga threats sa isa't isa, no? Ninakaw mo, o kinuha mo, or lasing kayo, mga ganyan. Threats yan. Kanya, sa batas, hindi pwede yung mga threats na yan o yung mga evidence na yan na wala namang pruweba. Ngayon, pero meron hindi naman ibig sabihin na pag hindi sigurado sa ebidensya ay hindi i-consider ng korte, no? Kasi meron tinatawag na pag marami ng circumstantial evidence, magiging substantial evidence na yan. 5 na instances, kunyari, parang probable cause na ang tawag dyan. So, sa inyo naman na nag-a-accuse, yung isang beses, hindi po tama yan na mag-accuse na ikaw lang naman nandun. Paano niyo po alam? Lahat kayo laseng. Ang sabi naman ni Jack, no? Ang sabi naman niya, hindi niya kinuha. So, ang sinasabi ko lang dito is, madaling mag-akusa, mahirap magpruweba. And yet, sa pag-akusa natin, hindi lang sidecar, pedicab ang nasisira. Ang nasisira ay ang reputasyon ng isang tao. Lalo na kung magkaibigan kayo o magkabarangay, hinay-hinay lang po tayo sa mga akusasyon na yan. Maraming salamat, Attorney Lorna.